Kabanata 24, Elope. I frantically removed the buttons of his jeans. Nanginginig ang kamay ko habang ginagawa iyon. I heard him curse when my dress strap got ripped off. Wala na nga lang akong pakialam. If I don't have anything to wear after this, then I'm not going home. He laid me in bed. Gusto kong umahon. I am too restless to be laid. But his topless body immediately covered me. Ramdam ko ang init sa balat niya nang dumikit ito sa akin, and for sure I mirrored the heat and desire. Achilles, I called, trying to convince them about how I want him so bad, or I want this my way so bad because I can't wait. He kissed my neck. Ramdam ko ang pagsisikap niyang dahan-dahanin iyon kahit nagaya ko hindi na rin siya makapaghintay. I miss you, he whispered desperately. I missed you so bad. Achilles, come on, I pleaded. I couldn't wait for him, o siguro dahil sa mga napag-usapan namin kanina, kaya ganito na lang ako kasabik sa kanya. Shh! Him trying to slow down. Kinagat ko ang labi ko at inangat ang muka para mahalikan siya. I kissed him thoroughly. My kisses reflected how I'm feeling, the overwhelming desire that I couldn't contain. I heard him cursed. I know he is trying to contain his desire too, but I don't need that right now. Please, I pleaded. Inangat ko ang baywang ko. I can feel the tip of him at every move. He tried to contain my desire through holding my waist in place. He kissed me and tried his best to distract me with his kisses. Pansamantala akong nawala pero agad na nakabawi. Achilles! Damn it! He cursed and entered me abruptly. The satisfaction, relief, and desire flooded me immediately. And unlike our sweeter moments, he didn't wait for me to settle down. At iyon ang gusto ko. Simula kanina hanggang ngayon, gustong-gusto ko na itong mangyari. Hindi ko na kayang maghintay at magbagal. Him moving fast immediately after he entered me made me so happy and satisfied. I moaned so loud along with his hard and fast movements. I was on the edge when he entered me, and he managed to make me on the edge the whole time he moved. At kung hindi pa man ako baliw sa kanya, baliw na ako ngayon. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang literal akong nasa bangin at mahuhulog na kasabay ng pagkakawala. I moaned his name over and over again, and most especially after my intense release. Ah! Achilles! I gritted my teeth as I felt the desire flood through me, making my limbs weak from the satisfaction that I felt. Not done, he whispered and continued pinning for me. Saglit kong hinayaan ang sarili ko magpahinga. My desire was too overwhelming to stop after coming. I pushed him away, but he was just too solid. He was too busy enjoying himself to notice what I was doing. I then kissed him, then I regained a little strength. He kissed me so deeply, my eyes widened. He was so turned on, and it was very palpable. I closed my eyes and equaled his desire. Saka ko palang nakuha ang atensyon niya nang pinantayan ko ang sabik niyang mga halik. I then pushed him to our bed. Sinubukan niyang umahon para balikan ako pero lalo ko siyang tinulak pabagsak. His eyes widened and there was a little amused smile on his lips. I then strangled him. Lalong namilog ang mga mata niya. Halatang namamangha. I tilted my head and kissed him a bit before I touched him. I felt him twitch on my hand, and like before, I couldn't make my fingers touch. I then guided his manhood on my entrance, all that while watching him in awe that I am as passionate as him. I moaned when I make him enter me, at lalo pa nang narinig ko ring dumaing siya. Ngayon namumungay na ang mga mata at pinaghaharian ulit ng pananabik. I didn't want to lose more time. Immediately, I moved fast, arcing my back as I felt him in and out of me. He met me halfway. It was like we were in sync, him pulling whenever I go out, and him pushing hard every time I'm in. Our love-makings were always passionate, but that night it was especially intense and ruthless. He came when I was on top of him. He came when I moved fast and fast, watching him writhe under me. And we didn't stop there. After that, it was me who squirmed as he entered me from behind. Wala na yata akong hihilingin pa. Pwede naman sigurong hindi ako umuwi. Total, alam naman ni Papa, di ba? Tanong ko kay Achilles. Kumunot ang noon niya pagkatapos kong sabihin iyon. Lalong kailangan mong umuwi.
Kung hindi ka umuwi, alam na ng papa mo kung sino ang kasama mo. I pouted. So what? He likes you. That's why he took you under his wings, Achilles. I bet he trusts you. Pagkatapos ng usapan namin sa parking lot ng bar, minabuti namin mag-usap sa pribadong lugar. The news about me having a boyfriend that night broke out too much that some even tried to go out of the bar to check if it's true. Hindi man kinikilala ng mga Riego si Achilles, the society knew him. Apparently, he is starting to talk to Ares and hates Riego ever since he came to Manila when he was still in the academy. Hindi ko nga lang alam kung nasa utak ko na magkakaayos kami agad bago ko pa sinabi na pumunta kami sa pribadong lugar. O ganoon din siya kaya sa hotel kami nag-book para mag-usap. But even so, our talk was enough to make me forget about my troubles. It was enough to make me realize that I am always worn down whenever he's away. Nung huli tayong nagkita, akala ko sa wakas na intindihan ko na ang setup natin. Laging ganoon kapag magkasama tayo pero kapag matagal kang wala at nangungulila ako, nakakalimutan ko ang lahat. I said miserably. It's alright. Alright, hindi ka ba nagsasawa sa akin? He smirked and shook his head. Hindi ako magsasawa sa'yo. I bowed sadly. Baka nasasabi ko lang to ngayon dahil nandyan siya, pero kapag malayo siya, balik ulit ako sa pagtatampo. I thought I've been more mature after our engagement. I thought I've grown out of it. Ganito pa rin pala. Hinuli niya ang kamay ko at nilapit sa kanya. Nagpaubaya naman ako. It's alright, madam. Growing is not always forward. Sometimes you step back for every step forward. Kaya huwag mo nang masyadong isipin yan. Napaangat ako ng tingin sa kanya. His soulful eyes looked hurt from what we fought about a while ago. But I can also sense his gentleness. Kaso, hindi ba nakakapagod yon? Hindi ka ba napapagod sa akin? He pulled me close for a hug. Kahit magreklamo ako sa pagod dahil lagi mo akong hinihiwalayan kapag namimiss mo ako o kung nagsiselos ka, reklamo lang yun, pero hindi kita susukuan. Kinagat ko ang labi ko dahil ako ang laging sumusuko sa amin. Ako ang laging nawawalan ng pag-asa. I'm sorry, I said sincerely. I love you. It was his answer to my apology. He loves me, even after being so flawed, even after every time I hurt him, even after every time I give him up. I apologize, and he answers those 3 words. I love you even more, Achilles, I said and hugged him tight. Walang duda na siya lang ang mamahalin ko. I found my home in him. I realized that I belong with him. Kaya siguro miserable ako tuwing wala siya kasi wala akong matakbuhan. Kailangan kong matuto na kahit malayo kami, hindi magbabago ang nararamdaman namin para sa isa't isa. It felt like a love that would never fade, like a fire in the dark that would never dim, let alone extinguished. Our love felt immortal. I couldn't even remember a time when I didn't love him. It was like remembering the world back when it was dark, back when it didn't have the sun. At gusto kong patunayan yon sa pamamagitan ng pagsisikap na maayos kami. Kahit pa hindi kami laging nakikita. Gusto kong magpakatatag. Gusto kong pantayan ang alam kong nararamdaman niya para sa akin. Uuwi ka ngayon. I pouted again. Saka na kita hindi uuwi kapag nagpakasal na tayo. Dahan-dahan akong ngumiti. Iniisip ko na ipapakasal kami ni Papa. Sigurado ako doon. He loves Achilles at kumpara kay Mama, mabait si Papa. Sunod-sunuran din si Mama sa kanya kaya wala na siyang magagawa kung sakaling gustuhin nga ni Papa iyon. Tumunog ang cellphone ko. Tinanaw namin ni Achilles iyon saglit. Inabot niya iyon at nakita kong tawag iyon galing kay Mama. I sighed. Before my happy ever after, I have to deal with her though. Mama, nasaan ka? Umuwi ka ngayon din. Ha? Pero nasa party... I don't care, Maria Emilia. I want you to come home. Now! Binabaan ako ni Mama ng tawag. Nagkatinginan kami ni Achilles. Unti-unti siyang bumangon pagkatapos ng ilang sandali. Halika, ihahatid kita sa inyo. Aniya, gusto ko magprotesta pero alam kong lalo niya lang akong gustong pauwiin pagkatapos ng tawag niyon. Kaya imbis na makipagtalo pa, tumayo na ako at nagbihis. My dress is ruined after our wild love making, but Achilles lent me his army green shirt. Iyon ang sinuot ko nang sumakay ako sa sasakyan niya para makauwi na ako sa amin. Sa sasakyan pa lang niya, sunod-sunod na ang tawag na natanggap ko.
Una kay Solomon na nag-aalala sa akin. Of course, I assured him that I'll be fine. It was weird because it's almost 1 in the morning. Si Marcos din, hinanap ako dahil hinanap daw ako ni Mama sa kanya. Nagkagulo na naman sa bar dahil tinanong niya si Nikolai and Nikolai got annoyed. The last one worried me. It was from my brother Remus. Ano namang ginawa mo? Si Kuya. Ha? Mama called me at this hour. She is concerned about you. Pinapauwi niya ako sa Manila ngayon agad para sa problema niya sa'yo. Problema sa akin? Papa won't agree with her tagging this as a problem, I confidently said and looked at Achilles driving. Si Papa? Alam ba ni Papa? Nasa trabaho pa siya ah. Natigilan ako. Akala ko si Papa ang nagsabi kay Mama tungkol sa amin ni Achilles. Nalaman niya sa mga kaibigan mo na may boyfriend kang Riego. I don't know why she's so concerned about it. Who is it? Hades? Aras? Umirap ako at nagpa siyang tuluyang harapin si Mama. Agad akong ipinatawag sa study niya. Achilles waited in our living room. My mother didn't even see him when we arrived. Anong nangyayari sa'yo? Si Mama na parang nakapatay ako ng tao dahil sa galit. Gusto kong matawa. She's in her nightgown and looking all stressed. Gusto kong matawa dahil ayan na naman siya at ginagawa itong big deal. Hindi ba sinabi ko sa'yo na layuan mo ang lalaking yan? Mama, calm down, I said, still too happy to get mad at her reception. What's wrong with you, madam? You have all the boys at your disposal. Why are you with that boy? Ano po bang problema kay Achilles? He graduated in the academy gaya ni Papa. He's also under Navy now kaya hindi ko maintindihan kung bakit niya siya minamaliit kahit na pareho naman sila ng lalaking na pangasawa mo rin. Mama turned immediately to me. He looked so shocked. Ano? Nagmarcha siya palapit sa akin sa gulat. I calmed down with an awkward laugh. Anong sabi mo? I'm just saying that if you're belittling him because he's poor, well, now he's building his own name at suportado siya ni Papa sa PMA. Papa will not support him if he didn't see his potential for success. Kaya kung yung pagiging mahirap niya ang inaalala mo, well, he's doing his best to have a position in the Navy. Your father supported him? Namanghang sinabi ni Mama. Sasagutin ko na sana pero narinig ko ang chopper namin. Lumapit si Mama sa bintana at tiningnan ng chopper na lalapag sa hindi kalayo ang bakanteng lote, hindi kalayuan sa mansyon namin. She then looked at me. Your father is here. Gusto kong mangiti. Hindi pa man sigurado kung papanigan ako ni Papa, alam kong kahit paano ay hindi siya gaya ni Mama. You are going to stop dating that boy. You will date Gudencio Sevilla instead. Kumunot ang noo ko. Oh please Mama, hanggang ngayon ba ganito pa rin ang tingin mo? And it didn't work out with Vince Hidalgo. You really think making me date Gudencio will work this time? Natawa ako doon. You will stop seeing Achilles Riego. Pagod na sa mga sinasabi ni Mama dati pa man, tuluyan na ako naubusan ng pasensya. Or what? Agap ko. Natahimik si Mama. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo po kay Achilles. Kung mahirap siya, maibubuga na siya ngayon. At kung minamaliit mo siya dahil hindi siya alta, well, guess what, Mama? I'd rather marry a poor Riego than be with some random alta guy. Hindi mo ba naintindihan? Wala po sa yaman ang rason kung bakit ko siya gusto. Wala akong pakialam, Marem! She shouted. You are going to leave him! I am not the young helpless Marem anymore, Mama. If you want me out of this house, out of this family, for wanting Achilles, then I'll be out this door now. Sigaw ko at hindi na pinakinggan ang mga sasabihin niya. Lumabas ako sa study. Tinatawag ako ni Mama pero hindi ko siya nilingon. Diretso ang pagmarcha ko sa pasilyo at hanggang sa hagdanan. Nasa hagdanan pa lang ako, tanaw ko na si Achilles sa sala kausap si Papa. Pareho silang nag-angat ng tingin sa akin. They both looked serious, but my father had a hint of darkness in his eyes, while Achilles looked pleased to see me. Papa! Sabay yakap ko. I am so sure he would never turn me away. I'm sure he'd understand. I'm sure he likes Achilles. Maria Emilia. Marahang tawag ni Papa sa akin sabay hagod sa likod ko. Madam! Si Mama na ngayon ay nasa hagdanan na rin pababa. Kumalas ako sa pagkakayakap kay Papa. Bumaling si Papa kay Achilles. Achilles nodded like he knew what my father wants. Nito naman ako. Achilles smiled at me. I'm sorry. We will leave with the naval fleet tomorrow. Alam kong sinabi ko ng 3 buwan ang bakasyon ko. Bumaling si Papa sa akin. May lungkot sa mga mata. Nakikinig siya sa usapan.
Si Mama naman nasa hagdanan, parang gulat pa yata dahil tahimik habang pinagmamasdan kami. Okay lang. Hindi ko inasahan iyon. I want him for 3 months but this time I promise I will be more patient about our arrangement. At baka din magbabago ang disposition ko ngayong hindi na sikreto ang relasyon namin. I then jumped to hug him shamelessly. Wala akong pakialam sa galit ni Mama. Wala rin akong pakialam na natatanaw kami ni Papa. I will fight for us and if I need to move out of here, then I will. Pero alam ko namang hindi naaabot doon. Alam kong kakampi ko si Papa. I'm gonna miss you, sabi ko. Achilles hugged me lightly. Siguro ay nahihiya sa mga magulang ko. Achilles, tawag ni Papa. Yes, sir. Si Achilles bago ako binaba. Alis na ako. Sumimangot ako at bumaling kay Papa. Don't you want to talk about this, Pa? Nag-usap kami ni Mama kanina. I said confidently and looked at my petrified mother. Baka gusto mo pong pag-usapan natin bago umalis si Achilles? I need him on the fleet. Mag-usap tayo bukas, Marem. Magsasalita pa sana ako pero naunahan ako ni Achilles. Ayos lang, pagka uwi ko, bibisita ulit ako, Marem. Si Achilles sa akin. I calmed down and nodded. Bumaling ulit si Papa kay Achilles na para bang minamadali siyang paalisin. Tumango si Achilles at isang beses pang nagpaalam bago siya umalis. Marem! Sigaw ni Mama nang natanaw akong sumunod kay Achilles para ihatid siya. Hindi na ako lumingon. I will deal with her later. I'm just happy now that Papa is here. Tinanaw ko ang pag-alis ng sasakyan ni Achilles. It's heartbreaking. Dapat akin siya ng buong 3 buwan, kaso trabaho na naman. But unlike before, we are not secret anymore. And I promise to do better for our relationship. Papasok na ako sa bahay nang narinig ko ang sagutan ni Mama at Papa sa study. You funded his education? Really? Without telling me, Dolpha? Why do I have to tell you about it? He is a Riago. Surely, kayang-kaya nila yon. Ano ngayon kung gusto kong gawin yon? Sigaw ni Papa. Itutulak ko na sana ang pintuan ng kwarto at hayaan silang magtalo. Kakausapin ko pa si Achilles sa cellphone bago siya sumampa. Kaya lang bago ko nagawa yon, natigilan ako sa usapan. Hindi ba dapat gustuhin mo rin yon? Aren't you guilty of what you have done to Leona? What? Naniniwala ka talaga kay Domitilla? She's a liar and she envied us. What is there to envy about us, Alondra? She is cleaning her conscience and is happy with her own marriage. Happy with her own marriage? Really, Dolpha? Then sabihin mo sa akin kung sino yung kabit niyang hardinero nila. What? Namilog ang mga mata ko. I heard Mom's hysterical laugh. Biglang sumama ang pakiramdam ko. O siguro dahil may narinig akong hindi ko dapat narinig. Imbes na manatili doon, tinulak ko ng tuluyan ang pintuan ko at pumasok sa kwarto. Their conversation bothered me but I set it aside just so I could say a proper goodbye for Achilles over the phone. At akala ko na si Papa ang magbabago sa lahat ng iyon kaya lang kinaumagahan ay bumungad sa akin ang usapan naming dalawa. What? I said that softly because I can't believe I'm hearing it from him. Pagod na tumingin si Papa sa akin habang pinaproseso ko ang sinabi niya. Sa tabi niya si Mama, tahimik at nakatitig sa akin. Kagabi lang akala ko hinding-hindi siya magpapatalo kay Mama. May tiwala si Papa kay Achilles, hindi siya matapobre. At lagi niya itong pinagtatanggol. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ngayon ganito. Just follow your mother's advice, Marem. You are going to date Gaudencio Sevilla later. Pero Papa, si Achilles ang boyfriend ko. Better try to find someone else, Iha. Ha? Hindi ko maintindihan. Bakit? Dahil ba hindi alta si Achilles? Nagkatinginan si Papa at si Mama saglit. Bumuntong hininga si Papa at bumaling ulit sa akin. He's not for you. Please, just follow what your mother wants. Dencio is a good man and he's heir to the Sevillas. He's not for you? You better give me a better explanation than that if you want me to stop dating Achilles. Nanginginig ang boses ko dahil hindi pa rin ako makapaniwala na si Papa na ngayon ang nagbabawal sa akin noon. Umiling si Papa. He's not good for you. That should be enough. Umiling din ako. Sino kayo para sabihin yan sa akin? Bakit? Kayo ba? Naging mabuti sa akin? Nagilid ang luha ko at pinukaw noon ang mga galit at puot ko para sa pamilya. Madam, Dencio is a good person. You will like him. He's handsome and... I don't need handsome! I don't need an alta! I don't need an heir! I need a person who loves me! I need Achilles! At kung ayaw niyo sa aming dalawa, ayaw ko rin sa inyo!
Sigaw ko at agad na umalis sa study at padabog na sinarado ang pintuan. But my resentment only grew. Dahil paalis na ako sa amin nang harangin ng mga bodyguards, they almost physically harmed me just so I could be put to my room back. Hindi ko maintindihan ang mga magulang ko. Papa didn't leave our house, baka para bantayan ako. At ganoon din si Mama, wala na akong masasabi pa sa kanila, lalo lang akong nagalit. Iniisip ko tuloy kung pinaalis ba ni Papa si Achilles at dinestino sa malayo dahil dito. At hindi ko pa matawagan si Achilles dahil nasa laot kaya hindi ko masabi sa kanya ang nangyari. Before I could count the time to give Achilles a call, the guards took my phone. Papa, I don't understand! I cried in his study when I couldn't take it. Kitang-kita ko ang awa sa mga mata ni Papa para sa akin pero sa itsura niya, mukha ring hindi mababali ang gusto niyang mangyari. I love Achilles! Do you really think that doing this will stop me from loving him? Yumuko si Papa at hindi ako tiningnan. Hindi ko maintindihan! Bakit hindi siya para sa akin? Sino kayo para sabihin sa akin kung sino ang para sa akin at sino ang hindi? Sigaw ko. Pumikit si Papa, parang hindi kayang marinig ang mga iniiyak ko. I trusted you! I thought you will be on my side! You sponsored his schooling! You trust him! I'm sure you think he is a good man, kaya hindi ko maintindihan! Kung dahil lang ito sa estado ng buhay niya pa, I tell you, money won't make a good home. Love will, kaya bakit mo ginagawa sa akin to pa? I cried but he didn't say anything. He only listened. Akala ko magkakampi tayo. Nagmamakaawa ako, Papa. Mahal na mahal ko si Achilles. Mahal niya ako. It was the worst week. I felt like a prisoner in my own home. I didn't have any explanation. I don't understand why they don't want us together. Hindi ko na matawagan si Achilles dahil grounded ako at walang cellphone. Paniguradong nag-aalala na iyon ngayon. Gusto kong tumakas. Gusto kong kumawala. Wala na akong pakaalam kina Mama at Papa. Alam kong gusto ni Achilles na paluguran namin ang mga magulang ko pero hanggang saan niya kayang gawin yon kung gusto ng mga ito na maghiwalay kami. I'm sorry. Are you bored? Natatawang sinabi ni Dansha sa akin. That was the first time I went out of our house after weeks of being grounded. Nanatili si Papa sa bahay at alam ko agad na seryoso iyon dahil hindi siya nagtatagal ng ganoon kung hindi. Abala ako sa pagbaling sa gym kung saan si Marcos pumapasok. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako pumayag sa pakikipag-date kay Gaudencio Sevilla at ako ang pumili ng pupuntahan namin at pinili ko sa isang restaurant malapit kung saan nag-gym si Marcos. Nope, I'm just bored. Sabi ko kahit nakatingin sa pintuan ng gym. Muntik na akong napatayo nang nakita na pumasok si Marcos doon. Bumaling ako kay Gaudencio at nagmadaling magpaliwanag. I'll just go to the powder room. Sorry, excuse me. Sabi ko at tuloy-tuloy na lumakad. Hindi ko na hinintay ang sasabihin ni Dancio. Umalis na ako at tuluyang pumasok sa gym ni Marcos. Marem? Oh, I haven't heard from you for... Hinata ko si Marcos para makapagtago kami dahil binabantayan ako ng mga bodyguards. For sure, ilang sandali lang may kita na nilang hindi ako sa restroom pumunta kundi sa kabilang establishment. Let me borrow your phone. I have no time to explain. Huh? Well, tiningnan niya muna ang cellphone niya. Agad ko iyong kinuha at agad na denial ang numero ni Achilles. Umalis ako sa harap ni Marcos kahit pa tinawag niya ako at siguro'y lito sa biglaan kong pagpapakita. When I heard it ring, my heart swelled. Ibig sabihin, nakababa siya kahit paano. Hello? Achilles! I said excitedly. Marem, ramdam ko ang gulat sa boses niya. Hindi ako makatawag sa'yo kasi kinonfiscate ni Mama ang cellphone ko. Where are you? I want to see you. Pinagbawalan ako ni Mama at Papa na makita ka. Kinagat ko ang labi ko, takot dahil mataas ang respeto niya sa mga magulang ko. He sighed. Yes, your father told me about it over the phone. I gritted my teeth. Nangilid din agad ang mga luha ko. Ano? Susundin mo? Kahit iyon ang gusto nila? You respect them so much that you'll leave me because they asked you to? Calm down please. Dati ko pa namang alam na hindi ako matatanggap. He chuckled. Are you alright? Biglang nawala ang bigat na nakadagan sa puso ko nang narinig ko iyon. I'm fine. I'm grounded. I want to see you. Bumuntong hininga siya. I'm not allowed to be in Manila yet, kaya umuwi muna ako ng Costa Leona. Hindi ka nasasampa sa barko?
May pinaayos lang sa barko kaya may kaunting bakasyon kami. Sino ang nagsabi na hindi ka pwedeng mag-Manila? Si Papa? He sighed again. I know it's probably because of us. I want to marry you as soon as possible but it seems like I'm not yet enough. I want to marry you too. At sila lang naman ang nagdedesisyon nun. Nasa tamang edad na ako. Kung magpakasal na lang kaya tayo. Hindi siya sumagot. I know you respect my parents. I know you want to earn their trust. I know you still want to rise and make your own name for that. Pero paano kung kahit na yumaman ka na, ayaw pa rin nila sa'yo? Hindi mo ba ako ipaglalaban? Ipaglalaban kita. Naramdaman ko ang hinig sa boses niya. Baka lang kailangan pa ng konting panahon para matanggap ako ng mga magulang mo. Paano kung hindi ka nga nila matanggap kahit kailan? Iiwan mo ako? Magpapaubaya ka? Dahil papanindigan mo ng mataas ang respeto mo sa kanila, ha? Natahimik si Achilles. Let's elope, sabi ko. He sighed. My tears trailed on my cheeks. Susunduin kita sa Manila. Stay there, sabi ko. Namilog ang mga mata ko sa desisyon ni Achilles. I looked around and saw that the bodyguards were now searching the restaurant's premises. Nakita na rin iyon ni Marcos kaya hinanap niya ako. Ako ang pupuntang Castellona. I cut my call with Achilles. I then searched for Nikolai's number in Marcos' phone book. Madam! Si Marcos. I waited a bit before Nikolai answered. Inignore ako si Marcos. Why can't you understand? I said, stop fucking calling me! Iritadong sigaw ni Nikolai nang sagutin niya ang tawag ko. Nikolai, si Marim to. Are you in Manila? Marim, why are you... Answer me immediately. I need your help. Papunta ako ng Iloilo ngayon. Sunduin mo ako dito sa gym ni Marcos. Please, sasama ako sa'yo. Pupunta ako ng Castellona. Ha? I don't have time to explain. I'll explain it when we see each other. Maghihintay ako. Sinabi ko sa kanya kung saan ako maghihintay at plano ko nang magtago. I gave Marcos his phone and thanked him. I took some of his shirt and change. I made my long hair into a ponytail. I took Marcos' jacket for my disguise. Anong nangyayari, Marem? I'll explain to you soon. I'm sorry. Kapag naghanap si Dancio o ang mga bodyguards, sabihin mo please na pumunta akong mall dahil may bibilhin. Ha? Litong-lito si Marcos pero wala na akong panahon para mag-explain pa sa kanya. I only have faith that he will actually help me through this, like how I have faith that Nikolai will also follow my orders even with a little information. Seryoso ka ba rito? Si Nikolai nang sinundo ako. Tumango ako at ngumiti. Finally, free from everyone who thinks they own my life. Seryoso ako. This is scandal. I don't care, I said confidently. And just like that, I'm in Castellona. I ran towards Achilles. Nakatayo siya sa batuhan ng datnan ko. Hindi na ako dumaan sa hotel o sa mansyon. Nikolai dropped me in front of Achilles' home. The moment I stepped out of the car, and the moment I saw Achilles on the rock formations, I ran to wrap him on a tight embrace. It was a whirlwind of emotions. Ang dami kong gustong ikwento sa kanya. Mula sa paghihirap ko na paniguradong kakaawaan niya hanggang sa nakakasabik kong pagtakas. Paniguradong magagalit siya. I smirked. Paniguradong papagalitan niya ako dahil sinuway ko ang mga magulang ko. Pero sa huli, alam ko tatanggapin niya ako. He didn't hug me back, but I didn't mind. He's just shocked to see me. Tumakas ako. Alam ko magagalit ka pero iyon lang ang paraan. Sabi ko. Umaga pa nang tawagan ko siya kanina. Ngayon papalubog na ang araw, much like how he proposed to me that fateful day. It was the best. And for sure my parents will look for me here. So mas mabuti siguro kung umalis na tayo dito pansamantala. Sabi ko at hinila ko ang kamay niya. Nakita ko ang paingilid ng luha sa mga mata niya habang dinudungaw akong nagmamadali sa mga sasabihin. May alam akong lugar. I have money but just enough. Hindi ako nakapag-withdraw bago ako na-grounded kaya ito lang. Pero ayos lang. I can call Marcos and ask him to do things. At may pera ka naman, di ba? Let's just rent a humble home in an assuming town para hindi tayo mahanap ni Papa at magpakasal na tayo agad. My thoughts about everything is pouring on my mind. Hindi ko akalaing gagawin namin to kahit wala sa plano. And your engagement ring is fine as a wedding ring at kung hindi tayo makabili ng singsing, ipatato mo na lang ang wedding ring. I smirked. Hindi mo yun matatanggal kaya magandang ideya rin, di ba? A tattoo as a wedding ring? Hindi ka talaga makakapambabae dahil lagi mo yung suot at hindi mo maitatago.
Natigilan ako na napansin ang katahimikan ni Achilles at lungkot sa kanyang mga mata. I'm sorry. His voice broke. Kumunot ang noo ko habang nagkatinginan kami, at parang napapaso, iniwas niya ang mga mata sa akin. Umuwi ka na sa inyo. Maghiwalay na tayo.